Renovation requirements, yun nga. For minor renovation bond, 20,000. For major, 50,000. Processing fee sa admin, 2,000. Tas elevator fee, 500 pesos. Ayan, basahin nyo po lahat ng mga nakalagay doon. Tapos syempre, meron tayong renovation guideline summary. Ayan, medyo mahaba-haba itong guidelines na to. Kailangan po malaman ninyo kung ano yung mga guidelines. Hi guys! Welcome back again to my channel and thank you for watching. Matagal-tagal din na wala akong video. So for today po, yan. Today is July 23, Friday po. Kahapon, sobrang lakas ng ulan. So halos isang linggo na pong umuulan dito. Since weekend po umuulan dito. So kahapon yung pinakamalakas na ulan. So sobrang baha. Tapos inabot ako ng 3 hours sa daan dahil sa sobrang baha. So hindi alis yung ibang mga sasakyan maliliit, buti na lang mataas yung sasakyan namin, nakalagpas kami doon sa baha. Dahil ang tagal natin walang vlog, last week wala, so this week ngayon lang ako makapag-upload. So ngayon, nandito tayo sa bagong unit na binili ko dito sa Shore 2, Tower 2 naman po ito. Meron ako sa Tower 1, tapos ito naman, Tower 2 naman to. Tapos yung sa Tower 1 ko po, di ba, yung with den. Tapos may iniintay pa ako doon na turnover. Kung matatandaan niyo po, bumili po ako ng unit sa Tower 1 sa second floor. Di ba po dati, battable siya. Naging battable. So ngayon po, binawi po ni BIR yung ganong sistema. So ngayon, wala na siyang VAT. So na-waive po yung VAT doon sa binili kong resale na unit. Kasi po, pag may VAT po yun, additional ako na 340,000. So sayang din yung 340,000 ko. Buti na lang nung June, nag-implement si BIR na i-waive muna or hindi muna i-implement yung additional VAT sa mga 2 million up sa resale. Sa resale lang po yun ha. Ayan. So ngayon, ang pag-uusapan natin, ano ba pag-uusapan natin today? Today po, meron akong turnover. In-accept ko na siya. Tapos nandito na yung, yan, nandyan na yung turnover kit. So nandito nga tayo sa bago nating unit dito sa Shore 2 Tower 2. So ang bala ko dito, siguro ipa-daily ko yung unit ko. Tapos, ang pag-uusapan natin dito ay is about renovation. Renovation guidelines. Yung renovation po natin dito ay may mga category, major or minor. Siyempre po, si admin po ang mag-a-assess nun kung ang gagawin mo ba ay major or minor. Etong ginawa ko dito, hindi siya major, hindi rin siya minor. Kasi naglagay lang naman ako ng mga salamin. Ayan, so nagpin lang ako ng mga tornilyo dyan. So hindi siya minor. Saka, hindi siya major, hindi rin siya minor. Yung parang usual lang, naglagay lang ako ng salamin. Tapos ito, naglagay din ako. So, pin lang kasi sa wall ang naging niyan. Tapos ito yung TV ko na 50 inches na TV na binili ko dyan. So, kasyang-kasya. Kasing laki siya ng lamesa actually. Ang cute! So, naghihintay ako ng wifi. Ito pala. Good news dahil dito sa Tower 2 na facing sa shore ay meron ng internet! Yay! At last, meron na siyang internet. So, sa Monday, kakabitan na ako ng internet tsaka cable dito sa unit ko. Ayan.
Tapos, ito, tingnan nyo, mapapansin nyo, wala pa siyang backsplash. Kasi, hindi pa ako nakabili. Ang ilalagay ko lang dyan, yung parang sticker. Yan, so, pwede pong kayo ang mag-decorate ng unit ninyo. Lagyan nyo lang siya ng mga painting para maging maaliwalas yung itsura. Tapos, ito yung room. Pakita ko sa inyo yung room. Charan! Ang dilim ng room, di ba? Ayan. So, yan yung wallpaper ko dito sa room. Tapos, ito yung bed ko, di ba? Ano lang siya, full-size bed yung nilagay ko. Hindi ko na nilagay ng queen. Full-size lang, okay na yan. Tapos, syempre, meron tayong cabinet dito. Tapos, ayan. So, pag pinatay mo yung ilaw, ayan. Pinatay mo yung ilaw. Tapos, ito yung, ayan. Medyo dim. Medyo dim din siya. Ayan, nag-dim siya. Ayan. Ayan, ang ganda. So, hindi pa siya tapos, actually. Marami pa akong kalat. See? Ayan, so madami pang aayusin. Tapos itong light dito sa taas, papalitan ko pa siya nitong ito. Yan. So yung mga gamit na pinaglalagay ko dito, in-order ko lang yan sa Lazada. Yung mga abubot dyan sa wall. Tapos ito, binili ko lang to sa SM. Buy one, take one. Buy one, take one sa SM. Tapos, ito yung mga flowers, mga ganito. Sa Lazada ko lang to binili. Tapos, yung wallpaper ko, sa Lazada ko lang din binili. Ayan, so ito yung bago kong unit. Gusto ko magstay dito. Matutulog ako dito talaga. Tapos, nanonood ako ng TV bonggang-bongga. Dito ako magpapahinga. Sobrang sakit ang likod ko. Ewan ko ba. Siguro kasi ang dami kong lakad ako ng lakad dito, lakad doon. Tapos, ang daming binubuhat na mga gamit. So, sumasakit yung likod ko. Anyway, ayan. So, pag magre-renovate po kayo, kailangan nyo po makipag-coordinate sa admin. Yung sa mga major renovation lang po at saka sa mga minor renovation. Paano mo masasabi na major na or minor renovation ang gagawin mo? Pagka major renovation, pag may drop light kang pinalagay, automatic major renovation na po yun. Ano po yung drop light? Di ba po yung may makikita kayo mga naka-interior na parang hotel style, yung gilid may ilaw. Yun po yung drop light. Tapos halimbawa ito, pinatanggal nyo pa yan, yung division, ayan, major na yung, major renovation na po yan. Magkano ang bond sa major renovation? Ang bond po sa major renovation is 50,000. Tapos ang minor naman po is 20,000. Yun po yung minor renovation. Tapos, meron pa kayong admin fee na 2,000, tapos elevator fee na 500 pesos. Syempre, pag gagamit mo kayo ng elevator para po iakyat lahat ng mga materials nyo po dito, di ba? Tapos, ang bad naman po is refundable. Refundable naman po yan, basta after nila ma-check yung unit, wala kayong nabangga. Ang importante, hindi nyo matatakpan ang fire detector. Hindi nyo matatakpan. Tsaka itong water sprinkler, yan, ayan. Wag niyo po yung tatakpan kapag magpapalagay kayo ng drop light sa unit ninyo. So, yung drop light, alam niyo naman po yung drop light, di ba? Maglalagay na lang ako dito ng picture na sample para ma-idea kayo kung ano yung drop light. Ano pa ba? Tapos, magpifill up po kayo ng mga form. Siyempre po, hindi kayo pwede mag-umpisa kapag hindi pa kompleto yung mga forms na pipilapan ninyo, tapos hindi pa kayo nakapagbayad ng bond, tapos wala pang go signal sa admin. Basta sila pong bahala mag-categorize ng gagawin ninyo kung major ba siya or minor. So, yung sa procedure po, i-flash ko po dito yung procedure, yung step-by-step procedure ng mga papel kung paano kayo magpa-file sa admin para i-approvehan nila kung yung renovation nyo. Tapos sila syempre mag-decide kung major ba siya or minor. Ayan po, so may isa akong client na gusto niyang magpa-renovate ng unit niya. So major renovation po yung gagawin niya. Kasi po gusto niya maging hotel style or basta maganda yung unit niya. Magpapalagay siya ng drop light, tapos mag-add siya ng mga additional lighting. So pumasok na siya sa major renovation. So ano ba yung mga requirements? Pwede po i-email sa inyo ng admin yung mga requirements. So, ito meron po tayong application for renovation. Yan, pipilapan nyo lang po itong mga application na to. Tapos, ito ng application for final inspection and bond refund. Later on na po yan kapag katapos nyo na po mag-renovate. Pagka i-refund nyo na po yung bond nyo, 50,000 man yan or 20,000. Tapos, contractor's endorsement. Yan. Siyempre po, yung mga name ng contractor ninyo, lalagay nyo po dyan, kung anong unit, sino-sino sila. Yan. Tapos,
notice to proceed. Ayan. So, notice to proceed, ito na yung approval na. Okay na, sige na, pwede na kayong mag-go. Pwede kayong mag-go, pero dapat kailangan nyo pa rin mag-secure ng work permit sa admin office. Tsaka, syempre, mga gate pass yung mga ipapasok nyo. So, meron din ito yan. Renovation requirements. Yan nga. For minor renovation bond, 20,000. For major, 50,000. Processing fee sa admin, 2,000. Tapos, elevator fee, 500 pesos. Ayan, basahin nyo po lahat ng mga nakalagay doon. Tapos, syempre, meron tayong renovation guideline summary. Ayan, medyo mahaba-haba itong guidelines na to. Kailangan po malaman ninyo kung ano yung mga guidelines. Tapos, meron po, syempre, kailangan magpasa kayo ng plano kung ano yung gagawin niyo. For example, ito, ayan. Ayan yung plano. Ayan yung plano. So, yung drop light ceiling, ay malabo, hindi masyadong makita. Sige, sasendan ko na lang kayo ng plano. Picture dito sa gilid ng plano. Yan, ganyan. Kailangan nyo specify kung ano yung gagawin ninyo, kung ano yung matatakpan ninyo. Basta ganun. Tapos, yun, yung drawing. Ganyan, ito rin. Lalagay ko lang dito para mas malinaw po ninyong makita. Ayan po yung mga sample niyan. Yan, so renovation checklist. Meron din kayong renovation checklist. Ayun, ayun po lahat-lahat na kailangan yung i-secure na papel bago kayo mag-proceed dun sa renovation ninyo. Tapos yan. Sa mga may tanong po pala ha, mag-ano lang kayo, mag-PM lang po kayo or mag-message lang po kayo dito sa YouTube channel ko sa comment box below. And may nagtanong pala sa akin kasi 'di ba dito sa SMDC, dito sa Shore, ang pangalan ng Meralco nasa SMDC pa. Paano 'yun matatransfer sa pangalan ninyo? Kasi dito ang billing ng Meralco nakalagay kunyari unit 202 ka. So 202 SMDC ganyan yung nakalagay. Pero kapag ang title po nakuha nyo na at nasa pangalan nyo na po, hindi na po papalitan yung Meralco bill under ng pangalan ninyo. Paano po yun? Pupunta po kayo sa Meralco office. Doon nyo po ipaprocess. Tapos tanungin nyo po doon kung anong mga kailangan yung papel para isubmit doon para mapalitan yung billing nyo ng Meralco sa pangalan ninyo. Ayan. Pero yung tubig, dito na talaga yun. Nakasama na talaga yun sa billing nila dito sa admin office. Kasi 'di ba sa isang bill, sa isang SOA, nandoon yung bill ng association dues, nandoon din yung bill ng water bills. Huwag kayo mag-alala kasi mura lang naman yung bill dito ng water. Residential naman ng rate. Murang-mura lang, grabe. Gulat nga ako sa bill ng water dito eh. Parang hindi naliligo yung mga client ko. Kasi bill 100, 200, ganun. Sabi ko, naliligo ba tong mga to? Naliligo naman siguro. Ayan. So, ayun lang. So, kapag mag-renovate po kayo, bago kayo gumawa ng mga major renovation, kailangan po makipag-coordinate muna kayo sa admin. Tapos, ayan, pwede kayong magtanong, ganyan, kung ano kailangan yung gawin. Yan. So, ganito lang yung gagawin ko kasi magastos pagka nagpa-interior pa ako. Pwede ko namang gawin na kahit simpleng design, di ba? So, anyway, depende pa rin sa may-ari kung marami siyang perang pangpagawa or gusto niya talaga na hotel style. Why not, o, di ba? Ayan. So, yung mga pala, kung gustong magpa-interior ng unit nila, saka magpa-design, may kakilala ko ang galing-galing nilang gumawa. I-feature ko sa inyo yung ginawa nila next time. Ang ganda talaga. Pagpasok ko palang bongga na. Tapos, ayun pa. Yun, sa mga mayroon pong application ng bank loan, application, i-refer ko po kayo sa BDO para po mas mapadali yung application niyo kasi iba nga po, di ba, nahihirapan. Tapos, ano ba? Yung furnishing. Yung furnishing, turnover, ayan. Kung kailangan nyo pong magpa-turnover, kung gusto nyo pong magpa-turnover ng unit, dito po sa Shore, Shore 2, S, Coast, yan, around MOA area, ayan, I'm free. Ayan, so, katulad ngayon, meron. Tapos sa Monday, meron akong 2 turnover. Tapos this week talaga, since last week, ang dami kong ginawa. Tapos next week, meron akong 4 na furnishing. So, madami akong ganap next week and this week din. Ayan. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood and thank you po sa mga client ko dyan. Alam niyo na, may miss ko na kayo eh. Kaya kailangan pag umuwi kayo dito, pag nakauwi na kayo dito talaga, dito kayo mag-staycation sa MOA area. At tutulungan ko kayo para makapag-staycation kayo dito. Diba? And guys, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Bye! Pauwi na